Another message, Capricorn. Dreams, no? So, there could be two meanings for this, guys. Una, believe in your dreams, mga kapiksi, no? Again, kakasabi ko lang kanina and sasabihin ko na naman ulit, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. So, yung mga pangarap nyo, yung mga dreams nyo, chase after them, mga kapiksi, do everything that you can para maabot nyo yan. And eventually, kapag nag-focus kayo and nagkaroon kayo ng faith, mga kapiksi, talaga magmamanifest yung dreams nyo into reality, guys. Okay? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong October to November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So yung first message for you guys, face your fears. Harapin ang takot, mga kapiksino. Release the power of fear. You have to understand that fear is a state of mind. Nasa isip lang natin siya, mga kapiksi. Pero kung hindi natin iisipin yung fear natin or yung mga bagay na kinakatakutan natin, hindi siya mapupush out sa ating physical reality. So, yung favorite na quote na sinishare ko palagi kapag sa fear is yung narinig ko dun sa movie ng Dune. Yung author ng Dune, mga kapiksi, sabi niya dun, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, in layman's term, mga kapiksi, yung fears natin, yung takot natin, yun yung pumapatay sa mga pangarap natin sa buhay. So, kung ayaw nyo na mawala sa inyo yung mga pangarap nyo, huwag kayong matakot, no? And always remember that you can be, do, and have anything that you want. Basta magkaroon lang kayo ng tiwala. Ang kabaliktaran ng fear, guys, ay faith, no? So, imbes na mag-focus kayo dun sa fears nyo, sa doubts nyo, mag-focus kayo sa faith. Magkaroon kayo ng paniniwala at pananampalataya that everything will work out for you. Okay? Alright. So, yan yung first message for you guys. Another message, Capricorn. Dreams, no? So, there could be two meanings for this, guys. Una, believe in your dreams, mga kapiksi, no? Again, kakasabi ko lang kanina and sasabihin ko na naman ulit, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. So, yung mga pangarap nyo, yung mga dreams nyo, chase after them, mga kapiksi, do everything that you can para maabot nyo yan. And eventually, kapag nag-focus kayo and nagkaroon kayo ng faith, mga kapiksi, talaga magmamanifest yung dreams nyo into reality, guys. Okay? Another message nito, guys, is pay attention to your dreams, especially kung meron kayo mga pinagdadasal kasi your spirit guides might be sending you message through your dreams, mga kapiksi, no? So, merong mga dream interpreter or may mga interpretation ng mga dreams natin. So, mag-google na lang kayo, guys. Or kung meron kayong kilalang nag-interpret ng dreams, kasi hindi naman ako nag-interpret ng dreams. May mga nagtatanong kasi sa akin minsan, kapis yan na ibig sabihin ng ganito, na naginip ako ng ganito, ganyan. So, hindi ako nag-interpret ng dreams, mga kapiksi. Hindi yan ang expertise ko. But, kung meron kayong kakilala, dun kayo magtanong, mga kapiksi. Okay? Alright. And another message for you, Capricorn. Ito naman ay epiphany, seek clarity. So, kung kayo ay may mga bagay na naguguluhan sa buhay nyo, mga kapiksi, maghanap kayo ng mga kasagutan, no? Kumbaga, huwag kayong titigil hanggang hindi nyo makikita yung sagot na hinahanap nyo. So, sabi nga, di ba,
seek and you shall find. Kapag hinanap mo, makikita mo. Okay? So, hanap lang na hanap, guys. Hanggang sa makita nyo yung kaliwanagan na hinahanap nyo, mga kapiksi. Another message for you, Capricorn. Ito naman, originality. Blaze your own trail, mga kapiksi. Ikaw, embrace mo yung uniqueness mo. Meron tayong kanya-kanyang katangian, meron tayong kanya-kanyang uniqueness, meron tayong mga assets, may mga strengths tayo, mga kapiksi. And imbes na mag-focus tayo doon sa mga weaknesses natin, di ba? Meron tayong kalakasan at kahinaan, kumbaga. Imbes na mag-focus tayo sa kahinaan natin, mag-focus tayo doon sa mga magagandang katangian natin. And i-embrace natin yon, and palakasin natin, i-enhance natin, mga kapiksi. And kumbaga, love yourself for who you are. And kumbaga, wag yung kopyahin yung ibang tao, no, para lang mahalin kayo ng mga tao. You should be your own self, your own original self, mga kapiksi. And let people love you for who you are. Kapag mahal mo yung sarili mo ng ikaw, 'di ba, mamahalin ka rin ng ibang tao na hindi mo na kailangang mag-pretend, no? Yun pala yung gusto kong sabihin. Hindi sa pangongopya, pero sa pag-pretend, no? Pag-pretend na kunwari may mga kaklase ka na mga mayayaman, ikaw hindi ka naman mayaman, parents mo hindi mayaman, tas para lang makasabay ka sa kanila, nagpapanggap ka rin na mayaman, which is not you, 'di ba? So, nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? So, nagets nyo na yun. Focus on your self, mga kapiksi, and love yourself for who you are, okay? Another message, guys. Raise your standards. Ito, ibig sabihin nito, guys, don't settle for anything less, no? Kailangan marunong kayo. Kailangan choosy kayo sa buhay. Kailangan marunong kayo mamili, kailangan mataas ang standards nyo, mga kapiksi, because that's your life, no? Anything and anybody na ina-accept nyo sa buhay nyo, mga kapiksi, should always be something and someone na deserve mo, 'di ba? Kaya nga sinasabi natin, don't settle for anything less or anybody else. Like for example, sa love, 'di ba? Sa love, sa pag-ibig, bakit ka magsisettle sa mga taong babaero, lalakero, sinungaling, disloyal, playboy, kung meron namang mga tao na loyal, honest, mapagmahal, 'di ba? So, 'di ba? Nagets niyo ba? Huwag kayong magsettle dun sa mga breadcrumbs. Kung pwede naman na isang buong cake na matamis ay para sa'yo, no? So, ikaw yung magbibigay ng something or somebody na deserve mo sa buhay mo. Kaya ka, basta. Nagets nyo ba? So, dapat mataas yung standards nyo sa buhay, Capricorn. Kasi yun yung binibigay nyo sa sarili nyo. So, yeah. And another message, guys. Ito naman ay self-reliance. Ito napakagandang message nito kasi this is about independence, being strong, being able to stand on your own 2 feet, no? Na hindi na kayo nagre-rely sa ibang tao, mga kapiksi. While it takes time, no? Hindi naman madali maging independent din, guys, no? Pero kapag ginusto nyo, kakayanin nyo, mga kapiksi. Dati, quick kwento lang, nang nawalan ako ng trabaho, kala ko mamamatay na ako, kaya ko mamamatay na yung pamilya namin, di ba? But I survived, no? Na walang trabaho. So, don't be afraid to stand on your own 2 feet, mga kapiksi. Kasi sometimes, nakasanayan na natin yung mga bagay na nakasanayan natin. Kaya pag nawala sa atin, parang feeling natin mamamatay na tayo. Kunwari, asawa, di ba? Nasanay ka na mag-asama kayong mag-asawa. Bigla kang iniwan kasi pinagpalit ka. So, hindi ka mamamatay. You can stand on your own 2 feet, no? So, marami, iba-ibang sitwasyon, guys. Depende sa sitwasyon nyo. So, kaya nyo yan, mga kapiksi, yun yung ibig sabihin. Okay? Right.
So, comment down below guys kung sang message kayo naka-resonate kasi iba-iba naman kayo ng message, no? And, bunot lang tayo ng isa pa dito. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, flash sa screen, no? Una, meron tayo paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayo paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayo paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng papaswerte guys, ito rin at saka Adventurin yung recommended ko. Check nyo yung mga links sa description box. So guys, ito yung additional na message para sa inyo. Do something new, something different. 'Di ba? Hindi kayo pwede mag-expect ng different result if you are doing the same thing over and over again. Kapag parehas ng mga bagay yung ginagawa nyo, 'di ba? Expect nyo na you will get the same results, mga kapiksi. But if you do something different, syempre makakita kayo ng different results. So let's say for example, 1 plus 1, palaging 2 yan, 'di ba? So yung mga sahod nyo sa trabaho, palaging ganun din if you are working 8 hours a day tapos fixed yung rate nyo, 'di ba? Tuwing kinsenas katapusan, let's say for example, 20k yung base pay mo, malamang 10-10 palagi yung sahod mo, kaso may tax pa, 'di ba? So, kung gusto mo matagdagan, it's either mag-OT ka, di ba? Mag-overtime ka. You have to do something different. So, it's either mag-overtime ka o kaya lumipat ka ng ibang trabaho na mas mataas yung basic pay. O kaya naman, mag-side hustle ka, mag-extra income ka, mag-racket ka. Para yung 20k mo per month, maging 30k, maging 40k, madagdagan. So, you have to do something different para makita ka ng different result. Hindi ka pwedeng magreklamo na palagi na lang ganito kung wala ka namang ginagawa ang pagbabago. Nagets nyo guys? So, you have to do something different. Okay, so, ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you're busy? Thank goodness, I'm with you, the universe. So, ibig sabihin nito guys, kapag ka, kumaga, wag nyo masyadong, wag kayo masyadong mag-antay, wag kayo masyadong maging atat dun sa resulta mga kapiksi. Especially when you're trying to manifest things, no? Just know what your desire is. Send it out to the universe and let the universe do the work for you. Wag mo palagi i-check, andyan na ba? 'Di ba? Binigay na ba ni universe? Nandiyan na ba yung dinadasal ko, yung hinihiling ko? Wag ganun mga kapiksi. Kasi kawalan ng faith 'yon. Kapag may faith kayo, hindi kayo naatat. You'll know na dadating siya sa iyo. You'll know na ibibigay siya sa inyo. So, that's when faith comes in, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys. Pasensya na, medyo barado yung ilong natin. Comment down below if naka-resonate kayo. And, yeah. For more tarot readings, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.